Mula kay Mr. Pantas mga kapatid, ang sabi rito ay mas magiging mainit ang hidwaan sa pagitan ng dalawang bansang ito, China versus US. No, mas makakabuti ba ito sa atin dito sa Pilipinas mga tol? Yan ang ating aalamin. Bibigyan natin to ng reaction video and commentary. No, pero bago yan, syempre wag mo kalimutan mag-subscribe dito kay Mr. Pantas mga kapatid. No, at kung bago ka pa lamang dito at gusto mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary na may kinalaman particular mga kapatid sa ating soberanya, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayo reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to mga tol. Donald Trump nagpalipad na raw ng ballistic missile bilang isang babala sa China. Bansang China, totoo bang pabagsak na? Pabagsak na nga ba ang China mga tol? Bumabagsak na nga ba ang kanilang ekonomiya kaya talaga nanggigigil silang mang-agaw na lang ng iba kasi kailangan nila ng resources? Talagang magiging mainit ang bangayan ng US at ng China dahil sa mga nangyayari ngayon. Plastikan na nga presidente mga tol. Ang bangayan ng US at ng China dahil sa mga nangyayari ngayon. Kamayan kunyari. Pagkatapos bangayan. Grabe pagbangga ng China dyan sa barko natin. Nais din ipagtanggol ni Trump ang mga maliliit na bansa sa pinag-aagawang teritoryo sa Asia na konektado sa sinasabing 9 dash line ng China. Actually, 10 dash line na. Bansang China hindi natutuwa sa mga plano ni Trump at lalo pang naghahanda para pagtibayin ang pinaglalabang teritoryo. Actually mga tol, hindi natutuwa ang China sa lahat ng plano ng iba't ibang mga bansa, lalo na pag apektado sila. Hindi sila natutuwa mga tol. Ang gusto ng China, sila lang yung gagawa ng mga bagay na pwedeng ikapahamak ng iba, pwedeng ikadehado ng iba, pwedeng ikagalit ng iba. Wala silang pakialam doon. Sila lang yung lalabag sa batas, sila lang yung dapat sundin na batas. Ganun sila mga tol eh. Biruin mo, may international law na kinikilala at nagko-comply ang napakaraming mga bansa dyan. Halos buong mundo nagko-comply dyan sa international law, kaya nga merong ganyan eh. Merong UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea. Maraming mga bansa nagko-comply din dyan. Halos lahat nga ng bansa nagko-comply dyan basta meron kang karagatang nasasakop eh. Bukod tangin China lang mga tol ang gusto nila, sila yung kilalanin ng international law at ng UNCLOS. May sarili silang batas. Dapat dito magkaroon na rin ng sariling planeta, yung sila-sila lang eh. Ito ba ang simula ng pagbabago sa matagal ng issue na kinakaharap ng Pilipinas? O mas lalo lang magkakagulo? Plano ni Trump kontra China. Yan ang ating alamin. Ano nga ba ang plano ni President Trump? Alamin natin yan mga tol. Mula rito kay Mr. Pantas. Ilang linggo pa lang elected si Donald Trump bilang bagong presidente ng Amerika ay tila nagkakaintan agad ang US at ang China. Ang unang plano ni Trump ayon sa kanyang pahayag ay pigilan ng China na maghari sa ekonomiya. Ang China naman ay hindi na natutuwa. Tingnan nyo ang ginagawa ng Amerika mga tol, di ba? Para labanan ang China, binabanatan nila sa ekonomiya, di ba? Binaban nila yung produkto, binaban nila mag-import, mag-export mga tol. Di ba? Hindi doon sa bakbakan na. Though kaya nila, pero si Donald Trump, since negosyante nga siya mga tol, doon niya tinitira, doon niya binabanatan. Ang China na maghari sa ekonomiya. Ang China naman ay hindi na natutuwa. And I'm doing the same thing with China. We're going to tariff the hell out of them. Ito ang matinding sinabi ni Trump sa kanyang speech kamakailan lang. Papataasin niya ang tariff o taripa ng China. Paraan niya ito para bumagsak ang ekonomiya ng China. Ano ba ang ibig sabihin ng tariff o ng taripa? Ito ay karagdagang buwis na ipinapatong sa mga produktong ipinapasok o inilalabas sa isang bansa. At plano ni Trump na hindi lang basta karagdagang buwis ang ipapatong, kung hindi sobra-sobrang buwis na aabot sa 60% o higit pa sa 100% na buwis. Grabe. Kaya naman, ang mga negosyanteng bansa sa loob ng US kabilang na ang China ay siguradong mahihirapang magpataas ng benta o ng kita kung ganito ang mangyayari. China ang #1 importer at exporter ng mga produkto sa US.
Kaya kung sakaling maisasakatuparan ang sobra-sobrang buwis, ay mahihirapan talagang magpalago ng negosyo ang China sa teritoryo ng Amerika. Tila ba malaking dagok ito sa China dahil ayon sa datos ay US din ang number 1 customer ng China pagdating sa mga semiconductor, piyesa ng mga sasakyan, mga construction materials at mga naglalakihang makina. Pero bakit nga ba ekonomiya ang inaatake ni Trump? Yon, yung sinasabi ko kanina, di ba? Dito siya bumabanat. Ito ay dahil sa law of country's wealth. Nagpapatunay na ang isang bansang malago ang ekonomiya ay may katumbas na malaking impluwensya at makapangyarihang depensa. Ibig sabihin, kung masihina ang selling power ng China, ay masihina rin ang buying power nito at kalaunay hihina ang militar. Napabalita nitong taon lang din. Galing ng Ang galing ng diskarte ni Trump. 'Di ba? O tirahin muna yung ekonomiya at pag humina ang ekonomiya, 'di ba? Bababa ang selling power, bababa buying power. Syempre, hihina rin yung militar kasi doon nga sa perang kinikita ng China nanggagaling yung pinampopondo nila para sa militarisasyon nila, mga tol. Na hindi na maganda ang takbo ng ekonomiya ng China. Naglabasan ang mga video ng mga pagsasara ng mga negosyo sa bansa, video ng mga taong natanggal sa trabaho, at pagka-bankrupt ng mga bangko. Hirap na sila sa kasalukuyan at ngayong nanalo pa si Trump ay talagang mas mahihirapan pa sa mga susunod. Tila ba Trump 2.0 ang mangyayari sa kanila? 2.0 na to mga kapantas, pangalawang beses na. Dati na kasing nanalo si Trump at talagang marami na siyang ipinatupad noon na hindi pabor sa China. Layunin ni Trump na wakasan ang paghahari ng China sa ekonomiya dahil naniniwala siya na ang China ang isa sa pinakamalaking kompetensya pagdating sa negosyo. At dyan magaling ang China. No? Dyan magaling ang mga Chinese, mga tol, sa negosyo. Yan yung isang bagay na kinabibiliban ko sa kanila. No? Na sana tayo mga Pilipino merong ganong klaseng mindset at skills, no? Ang ayoko sa kanila, hindi sa lahat ng Chinese, mga tol, don't get me wrong, no? Hindi lahat ng Chinese, no? Ito lang gobyerno nila ang bukod tanging sugapa na gustong angkinin ng lahat. Maraming mga Chinese na namumuhay ng matiwasay, namumuhay ng payapa, nagnenegosyo lang at ayaw ng gulo. Diba? Doon tayo, mga tol. No, gusto natin yung mga produkto nila, mga pagkain nila, gusto natin yung mindset nila sa pagnenegosyo, gustong-gusto rin natin yun. Na sana nga meron na mga Pilipino eh. 'Di ba? Iba kasi talaga yung mindset nila, diyan sila magaling. Na ang China ang isa sa pinakamalaking kompetensya pagdating sa negosyo. Kaakibat nito, nais din ni Trump na palaguin ang negosyong lokal o mga produkto na galing at gawa mismo sa loob ng Amerika para ang US citizens na mismo ang makinabang sa demand at supply. We will hire American, buy American, build American, grow American, and show the whole world that the American dream is back. Ang galing nung ni Trump, no? Kung ganyan lang din sana sa Pilipinas eh. Kaso sad to say, mga tol, maraming mga Pilipino pag sinabing local, tingin na agad nila, mga tol, fake. No, yun ang pagkakaintindi nila, mga tol, kasi ang local ikinukumpare nila sa orig. Ano yan, orig o local, ha? 'Di ba? Imbis na sabihin fake o local, fake o orig. Ang sinasabi nila local o orig. Kumbaga ang mindset ng ibang mga Pilipino, mga tol, pag sinabing local, peke. Ibig sabihin ng local, gawa rito mismo sa atin, local, no? Localized, mga tol. Yun ang ibig sabihin. Hindi pag sinabing local, peke. Ayaw tangkilikin. Sang gawa yan, made in the Philippines. Ha? Local brand, 'di ba? Pag may sumisikat na local brand dito, sasabihin ginaya lang yan sa ibang bansa. Bibili na lang ako ng ganito, bibili na lang ako ng ganyan kaysa diyan. 'Di ba? Yan ang problema, mga tol, ang mindset, ang toxic mindset ng mga Pilipino, 'di ba? Hatakan pababa. Yan ang problema diyan. Ngayong nanalo na si Trump, ipagtatanggol pa rin ba tayo ng Amerika laban sa China na nangaagaw ng teritoryo? Ang sagot ay, oo. Kahit sino pa ang umupong presidente ng Amerika ay kasama na talaga sa obligasyon nila na ipagtanggol ang mga maliliit na bansa na kabilang sa United Nations. Kasama sa napagkasunduan na gagawin lahat ng Amerika, kasama na rin ang mga bansang miyembro nito na mapanatili ang kapayapaan sa buong mundo. Nakakatawang malaman na miyembro din pala ang China ng United Nations pero hindi ito sumusunod sa Law of the Sea. Tama. Ayon sa International Maritime Law ay hindi totoo ang 9-dash line na pinaglalaban ng China.
Pero nakakalungkot makita na napakalawak na ng nasasakop nilang teritoryo. Yan o, tignan mo mga tol. Miyembro sila ng UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea. Nakapirma sila dun. Biruin mo, sarili nilang pirma, ayaw nilang i-honor. Diba? Tindi nun. Hindi lang sa Pilipinas, pati na rin sa mga karatig bansa. Tinayuan na nila ang mga ito ng military base kung saan malaya silang pinakikinabangan ang yamang dagat na hindi naman sila ang nagmamay-ari. Tama. Isa ito sa mga dahilan kung bakit hindi magkasundo ang Amerika at ang China. Ang pagpapalawak kasi ng China ng teritoryo ay may katumbas na karagdagang natural na supply gaya na lang ng mga isda, langis, krudo at mga yamang mineral. Kapag nagtamasa sila ng sobra-sobrang supply, ay maaari itong maging factor na ikayaman ng bansa. At ang isang mayamang bansa ay maaring magkaroon ng malakas na impluwensya sa militar. Hindi gusto ng Amerika ang pambubuli ng China noon pa man. Dapat nila itong pigilan dahil kapag wala silang ginawa ay baka tuluyan na tayong masakop. Tama. Kaya naman, todo effort ang Amerika ngayon na pagyamanin ang sariling bansa para kahit papaano ay masolusyonan ang matagal ng issue. Pero, napaisip ka na rin ba kung bakit ayaw bitawan ng Amerika ang issue laban sa West Philippine Sea? Kung tutusin ay napakalayo nila at pwedeng huwag na lang mangialam sa issue. Sadya bang matulungin sila o may Hindi. sarili silang interes? Meron silang sariling interes. Kung tutuusin, sino ba naman tayo para sa kanila, 'di ba? Napakalayo natin sa kanila. May interest din kasi sila, mga tol, pagdating sa usapang ekonomiya, no? Kapag hinayaan nila ang Pilipinas o yung mga bansang 'to na nandirito nakapalibot sa China na masakop ng China, mga tol, malaki epekto niyan sa kanila. Ang 9-dash line na ito na kiniklaim ng China ay napaka-importante para sa lahat ng bansang nakapalibot dito. Dahil ito ang pangunahin at pinakamadaling ruta ng kalakalan sa buong Asya. 'Di ba? Dito dumaraan ang maliliit at malalaking barko para sa pag-i-import ng krudo at langis papuntang China. Ibig sabihin, sa oras ng digmaan ay kailangan nila itong karagatan na ito para tuloy-tuloy pa rin ang kanilang supply. Kung sakaling mawala ng access ang China sa rutang ito at tuluyang nasakop ng Amerika ay talagang ikababagsak ng China. Ayaw itong mangyari ng China kaya buong lakas nilang binabantayan ang rutang ito. Ito rin ang dahilan kung bakit nagpapalawak sila ng nasasakupan sa parteng ito. Kahit pa ilang beses nang nanalo ang Pilipinas at iba pang karatig bansa sa mga international court laban sa China. Sa totoo lang, hindi lang Pilipinas ang nagrereklamo. Lahat ng nasasagasaan ng 9-dash line ng China ay patuloy na lumalaban para sa kanilang karapatan. Kaya naman ikinatutuwa ng ilan nang manalo na si Trump dahil unti-unti niya nang makokontra ang bansang China. Sad to say, Trump mananatili lang ng 6 na taon. Si Xi Jinping, mga tol, napakatagal na niyan dyan. No? Napakatagal na niyan dyan. Kaya lahat ng plano niya, lahat ng gusto niya nagagawa niya kasi nananatili siya. Unlike kapag ang presidente is papalit-palit, iba-iba ang polisiya, iba-iba ang gustong mangyari, nagkakaroon ng urong-sulong. Diba? Yun ang problema. O like for example, dito sa Pilipinas, bigyan ko kaya example. Kailan yung nangyaring standoff dito sa Scarborough Shoal 2012? Diba? Panahon ni Pinoy. Panahon din ni Pinoy, nagsampa tayo ng reklamo sa Dahig, sa Court of Arbitration. So lumalaban na Pilipinas, 'di ba? Lumalaban na Pilipinas. Ito na 'yung sinimulan ni Pinoy, no? Lumalaban na Pilipinas sa China dahil inaagaw na ng China 'yung West Philippine Sea. Nanalo Pilipinas. Iba na presidente, mga tol, 2016, Rodrigo Duterte. Anong nangyari? Urong, mga tol. Sumulong ang Pilipinas noong panahon ni Pinoy. Sinusulong natin yung paglaban natin sa karapatan natin sa West Philippine Sea. Nagsampa nga tayo ng reklamo sa Dahig. Diba? Sa korte. In-arbitrate natin yan. So sumusulong tayo. Biglang naging digong. It's just a piece of paper. Tatapon niya nga daw sa trash. Urong. Diba? Urong. Ngayon, panibagong presidente Marcos, sulong ulit. Nilalaban natin ulit. Paano pag after ni Marcos ng 2028 biglang naging pro-China nanalo? Urong na naman tayo. Ganun na mangyayari. Diba? Wala. Urong, sulong, mga tol. Naalala niyo pa ba ang cellphone brand na ito? Ito ang Huawei, China brand. Ipinagbawal ito sa Amerika dahil sa pangamba sa seguridad ng mga gumagamit nito. Ang kumpanyang Huawei ay konektado sa gobyerno ng China.
na hinihinalang may access sa impormasyon o activity ng mga gumagamit ng brand ng cellphone na ito. Hindi rin suportado ng Google ang Huawei. But Huawei, no? Ang dami pang Xiaomi, ano pa ba? 'Di ba? Redmi. Ako naka-Redmi ako. Gusto ko yung cellphone na yun, mga tol. Kahit na China brand yan. Dahil may mga features daw ito na hindi pasado sa terms and conditions nila. Kung ang Android ay may Play Store, ang Apple ay may App Store, ang Huawei naman ay gumawa ng sarili na tinawag na App Gallery. Ang tanong, ipinagbabawal ba ito sa Pilipinas? Ang sagot ay hindi. Pero may mga telecommunication companies na lumalayo sa cellphone brand na ito. Ngayon dito naman tayo sa importanteng tanong. Totoo ba na nagpalipad na si Trump ng ballistic missile bilang babala sa China? Ang sagot ay hindi. Fake news ito. May mga ibang content creators na nagpapakalat ng bagay na ito. Tandaan, bago tayo maniwala ay dapat double check muna natin yung mga source kung reliable ba. Siguraduhin nakafollow ka kay Mr. Pantas para iwas fake news. Yun lamang po para sa videong ito. Alright mga kapatid, yan oh. Yan yung mga napanood nating video kay Mr. Pantas, mga tol. Marami na naman tayong natutunan. At the same time, syempre, marami tayong na-comment and naibigay na opinion. Ikaw bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo rito? Bago yan, huwag mo kalimutan mag-subscribe kay Mr. Pantas. Nakalagay po ang link sa ibaba. Hanggang sa muli, mga tol. Ako nga pala si Shobaldi. Peace out.